Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you, 16 to 31 of March. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general sa personal. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Pag hindi naganap o hindi nangyari at hindi nagtugma sa inyo, ibig sabihin, hindi mo energy ang ating nakukuha. Protected from a negative forces beyond your control. Protektado ka daw. Sandali na, may nakita akong pupo. Protektado ka, no? Sa nakita ko ito. Or, sa iba sa inyo, is parang may mga pinoprotektahan kayo. Pamilya mo, anak mo, malalapit sa puso mo. You are highly thought of. May mga sitwasyon na papaisip ka or may mga malalim siguro isip mo o may mga iniisip ka na bagay-bagay, ganyan. Good fortune is coming to your way. Danger, especially in money and money matter. Ingat ka, kailangan mo dito is protect your money, no? Ibig sabihin, maaring may tao na masama ang pakay sa'yo when it comes to money. Sana hindi ka ma-scam, sana hindi ka maloko, o sana hindi ka madaya, o ano man yan. No? Baka yung mga mangungutang sa'yo, o ano man yan about money, hindi maging maganda yung resulta. Compliment from an admirer. Yan, may mga compliment which comes to admirer. Sa nakita ko dito, maaring hindi lang siguro isa admirer ng iba dito, no? Sa nakita ko dito. Yan. Baka ito yung pinag-iisipan mo, o kaya eto yun, ingat ka pa rin. Basta you need to trust to your intuition dito. Someone's going out of your life or the end of a situation. May mga sitwasyon na magtatapos na. No, may mga sitwasyon na maaaring may aalis, maaaring may mawawala, either mag-i-end ang buhay or abandonment. Or may mga sitwasyon na totally mag-i-end. Mga sadness, pain, kung ano man yan, may mag-i-end sa buhay mo. Tingnan natin. Energy ni Aquarius, Luzon. Okay, good. Ganda na energy mo. Sa ngayon, ang energy mo, nakita ko, kontento ka kung nasaan ka ngayon. Kasi you try to make it balance at naandun yung controlling and balancing sa lahat ng bagay o sitwasyon mo. Nakakaroon na ng recovery sa'yo kung saan ka man nahihirapan. Andito na yung nakakita ko na may mga nagkakaroon na ng solution in life. There's a pagkakaisa or handun na talaga yung situation na may mga nangyaring situation na naging maganda. It's more on recovery ang nakita ko dito. And then, nagkakaroon na ng pagsasaayos. Yun ang nakikita ko sa iyo. Kontento ka kung being alone, being yourself, ganyan. Handun na rin yung disiplina mo with comes sa mga kinakain mo, iniinom mo. O kaya handun na rin yung situation. It's more on recovery. Kung nagkakaroon ka nga ng ano. Pero may nakita ko nagpapa-hospital No, kaya nagpapadoktor. So nakita ko dito. Ganun. Expect the unexpected. Maaring may taong, meron talaga nito. May mga sitwasyon talaga na, yung mga worst ng buhay mo is magtatapos. Hindi lahat, pero may magtatapos. Dito siya. Nakikita mo na yung, kaliwanagan kung saang aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ang parating kay Aquarius. Anong parating kay Aquarius? Kasi nandito ka na sa self-confidence, yan. Handun na yung na-enjoy mo yung mga reward mo this time, kung ano yung mga nagsasucess sa buhay mo, yan, na-enjoy mo na. So, iba dito, may makareceive kayo ng text message, sa nakita ko dito. You're enjoying yourself dito, sa nakita ko dito.
may mga achievement ako nakikita, may mga abundance, prosperity. And then, nakikita ko naman na masaya ka dito. As in, masagana yung iyong aura. Parating, Aquarius. Ano po to? Ang parating sa'yo, sa nakita ko dito, may mga plano ka na hindi ka sigurado. Na walang kasiguraduhan. Ganyan. Mayroon ka mga gustong mangyari na wala kang, hindi ka sure doon. May mga, halimbawa, sa iba naman sa inyo, is, may mga, iba sa inyo, may dalawa kang anak. Itong dalawang anak mo, maaari nagkakaroon ka sa kanila ng doubt, ganyan, o kaya hindi yung situation na nagkakaroon ka ng disappointment sa kanila. Siguro, sa dalawang anak mo to, o pamangkin mo, o kapatid mo man sila, o kasama mo sa trabaho, siguro handun yung disappointment na nagaganap o nangyayari sa buhay mo. Maaring umiiwas sila sa'yo, o kaya may mga plano ka sa kanila na gusto mong mangyaring mag-growth sila pero hindi nagaganap, o maaring nagiging mabagal, ganyan, maaring sila is hindi na sila nakikinig sa'yo, ganyan, sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, ganun. Andun yung antagal mo na naghihintay na magkaroon sa kanila ng magandang situation o magandang growth sa buhay nila, maaring nagiging mabagal yun, no? Sa nakikita ko dito. Maaring may mga sitwasyon na hindi nila kayang alisin sa sarili nila. Ganyan. Kumagahan din yung sitwasyon na nagkakaroon sila ng option sa sarili nila, or ikaw is naghihintay ka talaga na magkaroon ng pagbabago sa kanila o development sa kanila, pero walang nangyayari. And then nakikita ko rin, Aquarius, may tao na galit sa'yo. May tao na nag-iisip sa'yo ng masama. Sana hindi kayo lahat, pero there's a black magic ako nakikita, pero I hope hindi kayo lahat yun, no? Meron. Yun din na nakita ko para sa'yo. May tao dito na ayaw kanyang maging masaya. Siya yung nagiging distraction mo, or siya yung magiging blockage mo, sa nakita ko dito. Mag-ingat ka rin kasi may mga nakita rin ako na pangliling lang. May person din na may dark thoughts sa'yo. Kasi ang nakita ko sa kanya, gusto kanya ma-stuck. Sa iba naman sa inyo, maaring may tao sa buhay niyo na matigas ang ulo. Baka may dalawang tao sa buhay mo na maaring anak mo, matigas ang ulo, yung dalawa na yun, ganyan. Yun. Ingat ka pa rin. Mag-ano kayo, asin-asin. Yun. Para mawala yung negativity. Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Ang iwasan mo raw, ay, ano ba yun? Ano yun? Saan yun? Okay. O, kaya ang nakita ko sa'yo, iwasan mo daw yung maging emotional. No? Sa nakita ko dito. And then, iwasan mo din yung may mga gusto kang gawin pero mapipigilan ka. O kaya may mga gusto kang aksyonan, hindi mo magagawa. O kaya yung mga sitwasyon na gusto mong sabihin pero hindi mo masasabi. Ganun. Iwasan mo daw yun. Iwasan mo yung isang sitwasyon na madaliin yung mga bagay-bagay na gusto mong maganap sa buhay mo. Alam ko naman na hindi ka nagmamadali, pero alam ko na naiinip ka na rin, no? Sa nakita ko dito. Yan. And then, sinasabi rin dito, iwasan mo daw yung, alam mo yung mag-focus o ma-stagnant do sa mga sitwasyon na disappointment,
O kaya kasi may mga uncontrolled situation na magaganap o mangyari talaga sa'yo. Pero, huwag kang makipag-stagnant doon. O huwag kang mag-focus sa mga distractions in life. At iwasan mo yung magkaroon ng sama ng loob or puot, ganyan, or yung mga conflict, iwasan mo. Yung lack of direction ka, iwasan mo rin yun. So, nakita ko dito. Yun, kailangan sa'yo is to continue the direction to find your goal, no? Kailangan mo talaga is magkaplano. Huwag ka mag-focus in a situation na mga wala na, natapos na, natapo, nasayang. Yun na, lost na. Huwag ka na mag-focus doon. Ang ngayon na lang is to fix yung meron ka sa ngayon. Sa nakita ko dito. No? At magkaroon ka ng tamang destination. Tingnan natin when it comes to a love. Love is sa lahat. Magulang, kapatid, anak, kung sino man yan. Kamusta ang love ni Aquarius? Aquarius in love. Okay, when it comes to a love is may bagong tao. There's an offering. Ako nakikita dito. Maaring kilala mo na siya. Maaring friend mo siya, ganyan. So, nakita ko dito. Maaring magkikita uli kayo nito tao na to. Yan. When it comes to a love is may tao dito na magkakaroon ng offering. Kakilala mo na siya, maaring matagal mo siyang friend, or kilala mo na siya, or makikilala mo siya in a friend sa friend. Ganyan, sa nakita ko dito. When it comes to a love is sa ngayon, it's more on focus ka kasi sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga makakadiling mo. And you need to be aware daw, sabi dito. Kasi why? Maaring may tao na makikipag-communicate sa'yo. A past person. May makikipag-communicate daw sa'yo. Maaring magkakaroon kayo ng dealing when it comes to a money, trabaho, negosyo, kaperahan, ganyan. When it comes to love, may bagong taong offer. Tingnan natin kung okay yung. Kung may bagong tao po sa kanya, okay po ba siya? Kung may bagong tao sa kanya, kamusta siya? Bakit po? Itong bagong tao na to, sa nakikita ko dito, kung may taong kayo nakakausap this time, or dati mo na siya nakakilala o kausap, okay naman daw kasi relax ka kapag nakausap mo siya, no? Sa nakita ko dito. Kaso, ang nakikita ko sa kanya, medyo may pagkamataas yung pride niya. Maaring hindi pa siya lumalabas ngayon, pero may pagkamataas yung pride niya. At hindi niya ibababa yun. Sa nakita ko dito. And then also, sa nakita ko sa kanya, oo, giving an hard work and effort, kasi nga, sabi niya dito, ay gusto ka niya, and I care. Sabi niya ganun. Pero ang nakikita ko sa kanya, sa ngayon kasi friend. Sa ngayon, friend pa lang siya. Ay, sorry. Lumabas si angels mo. Pero mag-ingat ka pa rin. No, sa nakita ko dito. Dalawa na angels na lumabas sa'yo. You need more. You need to trust more to your intuition. Mag-focus ka sa red flag if ever na meron man siya. And then also, is you need to learn from the past. Okay? Kasi sa inyo naman yun. Kung mag-patient talaga. Huwag ka magmadali. Tingnan natin, kamusta ang money ni Aquarius? Money ni Aquarius. Okay, when it comes to money, ang nakikita ko sa'yo, medyo may konting delay, no? Oo, kasi medyo
mauulit muli yung nakaraan, ganyan. Kung dati medyo nagkakaroon ka ng problema sa money, ngayon din is maaring magkaroon ka ng problema sa money. Hindi siya nagkakaroon ng growth actually. Delay ito. Sa nakita ko to. Pero pinipilit mo siyang balansihin. Pinipilit mong kontrolin. No? Hindi man siya nag-growth. Nakikita ko naman na minamanage mo naman siya sa tamang direksyon. Sa nakita ko dito. Yun ang iyong money. Tingnan natin ang iyong universe. Ano po advice mo kay Aquarius? Advice. Medyo hindi maganda yung health mo, no? Ano ba yan? Oh my God. Oro sword Nako. Unahin ko muna ha. Mag-trust ka sa intuition mo. You need to see the fact before ka magdesisyon sa lahat ng bagay o desisyonan mo sa buhay mo. No? May nakita ko dito na tao na aabusuduhin ka, tao na hindi ka pahalagahan, tao na magiging mabait ka sa kanya o sa kanila, pero walang value yun sa kanila, yung kabaitan mo. And then also, tao na hindi sila magpapatalo sa'yo o hindi siya titigil hanggat hindi niya nakuha yung gusto niya, ganyan. O hindi as in, kasi andito rin si Three of Swords, may scam ako nakikita. Scam, tapos tao na gagamitin ka, tao na may mga unpaid debit din ako nakikita. Baka kaya nakita ko sa yung hirap kayo, no? May mga unfinished business, may mga unpaid debit, may mga utang na hindi nabayaran, o may mga nangutang sa'yo na hindi pa nababayad. Maaari may mga mangungutang sa'yo, baka hindi mabayaran, mga ganyan. May tao o mga tao na i-undervalue ka nila. Abusuduhin nila yung power mo, ganyan. Expect the unexpected. There's an unexpected flow of emotion, mga disappointment, intense, sorrow, lungkot, iyak, trauma, loss, mga nangyari noon, magaganap muli, ganyan, separation, depression, hindi pagkakaintindihan, pagkalito, kuhanin mo lang yung sa'yo doon, heartache, yan, may i-remove sa'yo, o kaya magkakaroon ng mga division, pag-alis, mga ganyan. Sa nakita ko. And, eto na ang iyong, advice. Nagkakaroon iba sa inyo na chronic fatigue, ganyan. Kasi nakita ko dito medyo mahina yung energy mo sa akin. Lack of courage ka. Mahina siya. O baka nga may sakit ka. Diba? Sa nakita ko dito. Balansein mo rin yung sarili mo, no? And may mga sitwasyon din kasi ako nakita na pinagtsatsagaan mo. Kumbaga nagtsatsaga ka, nagpupursige ka, nagtsatsaga ka. Kahit mahirap, pinagtsatsagaan mo, mga ganun. Advice is, you need to keep fighting. No, sinasabi dito, tandaan mo you are the survivor. Pahalagahan mo yung mga tao na pinahalagahan ka. And something must be let go. Ang sinasabi dito, finished and unfinished. Kung kinakailangan na umalis ka o magkaroon ka ng separation o umiwas ka sa mga sitwasyon na nagkukos sa'yo ng sadness and pain at ng hindi magandang sitwasyon, i-separate mo na yung sarili mo doon, no? Ang sinasabi dito. Hindi mo kailangan ipagpilitan pa yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun o sa place na yun o kung saan mang sitwasyon yun. Kasi ikaw rin yung mahihirapan. You need to cut or kailangan mo nang mag-transform this time sa nakita ko dito. Yun. Kasi mahihirapan ka lang. Arigatou namaste, God bless.